I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. So yan, nakikita nyo yan, si Speaker, ayan, alam po natin si Speaker, lagi talagang tinitira, no? Binabatikos, sinisiraan talaga, no? Ang grabe yung panlalait sa kanya. Pero alam nyo, yung pinapakita ni Speaker ngayon, hindi ko lang talaga in-updates dito, pero dahil dito sa paninira sa kanya, siguro it's time para naman kahit papano maipakita sa madlang people na itong speaker na ito, parang si Pangulong Marcos din Sa bagay, magpinsan yan, at lagi sigurong nakikita niya kay Pangulong Marcos yun, talagang pagtulong. Sa bagay si Speaker of the House, since pa naman tumutulong yan, ano? Research nyo lang para may ID, para mayroong alam tayong lahat, no? Dahil dyan guys, sa Palawan kasi nagkaroon po ng sunog, no? So, ang daming naapekto ng mga kababayan po, apektadong mga kababayan natin. Dahil nasunugan yan, siyempre, ito naman si Speaker of the House to the rescue. Ayan, no? Ang sabi kasi dito mga kababayan, ayan, no? Ayan o, bilang leader ng Kamara, si House Speaker Martin Romualdez ang nagsisilbing caretaker ng ika-3 distrito ng Palawan kung saan sumiklab ang sunog kasunod ng pagpanaw ni Representative Edward Hagidorn noong October 2023. Masusing nakikipag-ugnayan si Romualdez sa pamahalang lungsod ng Puerto Princesa upang masigurong magbibigay kaagad ng lahat ng pangangailangan ng mga nasunugan. Dahil kay Romualdez, bawat pamilya na sunugan mula sa 2 barangay ang tumanggap ng tig 10,000 financial assistance sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng EICS program ng Department of Social Welfare and Development, which is ang DSWD. So yan guys, no, alam nyo kahit ganito lang si Speaker, tahimik lang pero may nagtatrabaho talaga. 35 million itinulong sa 950 pamilyang biktima ng Palawan Fire. Ayan, agarang nag-release si Speaker Martin Romualdez ng 35 million halaga ng ayuda para sa mahigit 950 family na nawalan ng tirahan sa malaking sunog na sumiklab sa makalapit na barangays Pagkakaisa at Bagong Silang ng Puerto Princesa, Palawan nitong Pebrero 7. So, nakakalungkot, ano? Sunod-sunod ang mga sakuna dyan po sa Davao. O, nauna din si Speaker dyan naghatid ng ayuda, no? So, dahil dyan mga kababayan, siyempre, ay talaga namang si Speaker, malaki poong naitulong kay Pangulong Marcos ito, no? Lalo na sa pagpapasa ng mga batas, grabe, no? Kaya saludo po ako sa kanya. Wala na akong pakialam kung anong ang tawag nila sa kanya o anong paninira, basta ang importante dito, nakakatulong po siya. Ito pa, another good news tayo galing kay Speaker. Mga kababayan, nakikita nyo yan? Siyempre, ang ating mga senior citizen, agoy. Anong sabi? Basahin po natin, okay? Sabi, simula ngayong Pebrero, ipinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, and 1,000 buwan ng pensyon para sa mahihirap na senior citizen. Matapos itong mapunduhan ng 2024 General Appropriation Act na siya ni Persang inaprobahan ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at Senate President Miguel Zubiri ng Senado. Ito maganda ito guys sa ating mga lola. Ayan, may dagdag na ang inyong mga pensyon. Ito guys yung mga talagang mga lola na may talagang walang-wala, no? So yan, nadubli. Ayun, tingnan nyo guys, nadubli sa 12,000 bawat taon ang pensyon para kina lola at lulo. Lulo at lola na dating 1,500 lamang o may kabuang 6,000 kada taon. Agay! Ngayon guys, isang to 12,000 na. Uy. Congratulations po. Ayan 1,000 pensyon ng senior citizen na punduhan.
ipinamamahagi na sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez na punahan ng Kongreso sa 2024 National Budget, 1,000 pensyon ng mahihirap na senior citizen na simulan ng ipamahagi ngayong Pebrero agay. Ayan, hintayin niya. So yun guys, at saludo po tayo sa ating mga mababatas, siyempre kay Speaker at kay Senate President Miguel Zubiri. Ganyan, no? Maraming tinatago ito si Speaker, no? Hindi po lang natin kasi ina-update, kaya i-update sa natin lahat yan. So, another good news for from Speaker. Ito pa. O, nakita nyo yan mga kababayan? Ayan. O, yan, mga pedicab yata. Ano yan? Pedicab ba yan? O, anong sinabi dito? O, naging katuwang nila sa proyekto ang tanggapan ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez, sina Representative G. Daki Romualdez at Jude Asidri ang kinatawan ng Tingog Party List sa Kamara. Ayon kay Asidri, ang Diversified Livelihood Project ay naglalayong mabigyan ng pagkakitaan ng ilang residente ng komunidad upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yes, sa simpleng paraan lang guys, pero malaki ang impact nito sa mga nakakatanggap. Tingog Party List Group is working on empowering individuals and the pedicabs distribution. Maganda ito, is meaningful step towards achieving that by providing and practical means of livelihood. Ani ni Asidri, ayon kina Representative Yeda at Speaker Romualdez, ang programa ay bahagi ng pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang eksklusibong pag-unlad sa ilalim ng Bagong Pilipinas campaign ng gobyerno. See guys, ito pa. Yan wow. Wow. Galing naman. Romualdez Tingog Party List na mahagi ng pedicab sa Tacloban agay. Pinangunahan ni Tingog Party List Director for Community Engagement Carla Estrada at Department of Labor and Employment Doli Representative Shirley Nebreha, and pamamahagi ng 30 pedicab sa Romualdez Hall sa Barangay Kalanipawan, Tacloban City. So yun guys, no? Okay talaga si Speaker, kahit papano nakatulong talaga siya, So, yung mga beto, this is good news for everybody, lalo sa mga estudyante. Tingnan nyo ito guys, ang ganda. Ito po, ano yan, mga estudyante po yan. Basahin po natin ng The World Tonight. Nagpaabot na pasasalamat si PISAC President Dr. Tiso Panroquillo kay House Speaker Martin Romualdez dahil pumalo sa kabuuang 128.2 billion ang budget ng 103 SUCS sa iba't ibang panig ng bansa ngayong 2024, tumaas ng 27.3 billion mula sa orihinal na ipinanukalang budget. Nagpasalamat si Ronquillo dahil sa ginamit ni Romualdez ang program funds na kailangan upang mabayaran ang free higher education PHE. Ayan, defenses noong 2022 at 2023. Wow, grabe. Ang galing naman talaga ni Speaker, We stand united with the Honorable Speaker in his unwavering commitment to prudent allocation of government resources. Your legislative support shall empower the 113 SUCS to deliver meaningful services to the country and its people. Saad sa lihim ni Ronquillo kay Romualdez na may pitsang Enero 10, 2024. Agay! Alam nyo guys kung ano yung SUS, State University Colleges. Yan. Pero wag kayo guys nakikinabang dyan yung mga anak ng mga bumabatikos kay Speaker of the House. So sabi, sa isang official statement ngayong linggo, February 4, dinitalye ni Romualdez na ang allocation ng mula sa unprogrammed funds ay binubuo ng 20.1 billion sa capital outlay sa digital transformation o smart campus system para sa 7 SUCS pala, no? 7 billion pambayad ng PHE defenses noong 2022 at 2023. Tingnan nyo ito, 5.3 billion para sa pagpapagawa o pagkukumpuni ng mga classroom at dormitory
dormitoryo ng 40 SUCS. Yan guys, State University of Colleges, yung meaning niya na, yung SUCS yan, and then 692 million sa maintenance, operating, and other expenses. MWA para sa 22 SUCS na may College of Medicine. Wow! O, ito pa. 232 million para sa 2 million bawat isa across the board sa lahat ng SUCS para sa capacity development on future thinking and strategic foresight. 273 million para sa dunong scholarship program sa SUCS. 115 million sa pagpapabuti ng kapasidad ng nursing health programs ng tatlong SUCS. 100 million sa MPBF, Miscellaneous Personal Benefits Funds, para sa reclassification ng faculty position. Wow! Galing naman ni Speaker. Diba guys? Saan kayo makikita niyan? Tapos 30 million financial assistance to athletes and athletic program ng 16 SUCS at 102 million para sa PS, personal services, and 465 million sa taunang MWA at 43 million sa capital outlay. Wey, nako, ano ba itet? Ayo kay Reculio, makikinabang sa 27.3 billion dagdag budget ang 1.85 million estudyanteng naka-enroll sa SUCS. 72,000 professor at empleyado at 50,000 job orders at contractual. Saan kayo makikita niyan? Yan si Speaker, diba? Budget ng 113 SUCS ngayong taon dinagdagan ng 27.3 billion. Wow, congratulations naman yan. Ayan, dahil kay Speaker Martin Romualdez, nadagdagan ng 27.3 billion ang budget ng 113 State University and Colleges SUCS sa bansa ngayong taon. Ayon kay Dr. Tirso Ronquillo, President ng Philippines Association of State University and Colleges. Agay, pasok! Yan si Speaker, and congratulations sa inyong lahat mga beswa, sa mga estudyante, mag-aral kayo mabuti sa mga bumabatikos kaya Speaker of the House. Ayan, pasalamat na lang kayo, hindi yung puro kayo batikos. Magtrabaho din kayo, bawal tamad-tamad nga, sabi ni Pangulong Marcos Jr. So yun mga kababayan, another good news for everybody. Ito pa, thank you Speaker Romualdez, patuloy na tulong, pundo at food packs para sa mga biktima ng baha sa Davao Region. Ibinigay ng tanggapan ni Speaker Romualdez at Tingog Party List 21 food packs at 150 million pondo ipinapadalang tulong ng Tingog Party List sa pangunguna ng Representative Yeda Romualdez at Representative Jude Aborki Asidri at tanggapan ni Speaker Martin Romualdez para sa Davao Oriental, Davao de Oro bilang agarang tulong sa mga residenteng lubhang na apektuhan ng malalang pagbaha sa Davao Oriental at Davao de Oro nitong nakaraang linggo. Layo ng ipinapadalang pagkain na matulungan ang libu-libong residente na lubos na naapektuhan ng pagbaha at landslide sa rehiyon. Nakapaglabas din ang liderato ng Kamara ng 150 million na pundo bilang financial assistance para sa mga pamilya at individual na nasalanta ng sakuna sa nasabing mga lugar. Patuloy ang koordinasyon ng Tingog Party List Representative at Speaker Romualdez sa lokal na pamahalaan para sa karagdagang tulong kung kinakailangan. Ayan yung mga iba guys, tumulong na nga ito si Speaker. Aba, may nasasabi pa. Di kayo naloka. Ayan pela, may pagkain. Wow. Ano pang masasabi nyo dito? So yun mga kababayan. Marami pa ito guys i-updates natin para naman guys mahihiya naman itong mga bumabati ko sa kanya. So yun mga besya, see you again on my next upload videos. And of course, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Ano po ang sa palagay nyo? Sabi ko sa inyo di ba? Kaya nga sabi ko, batuhin ka ng masa sa mga
pananalita, oh, 'di ba? Batuhin ka ng pagmumura, di batuhin mo ng pagkain at chiki at pera, o di ba? So yun guys, God bless Philippines and babush!